Luna, nasaktan ka ng malubha sa pagtatanggol ng kaharian ng langit. Nakalat ang banal mong kapangyarihan. Halos hindi mo na kayang panatilihin ang anyo ng bata. Ang tanging paraan para mabawi mo ang iyong orihinal na anyo ngayon ay ang bumaba sa mortal na mundo at dumaan sa mga pagsubok. Pumunta ka na at magmadali kang bumalik. Madam Sterling, isang sanggol na babae ang anak ng binibini. Salamat, Doktor. Ihatid ang doktor sa labas. Walang silbi. Sa wakas ay buntis na pagkatapos ng mahabang panahon, pero babae lang. Madam, baka masyadong mahina ang pulso at mali ang diagnosis ng doktor. Tama na. Paano magkakamali ang doktor? Ang tiyan ni Elara ay nagdadala ng panganay na apo ng ating pamilya. Serafina, dahil hindi makakapantay ang iyong tiyan sa kanya, dapat kang magpababa ng katayuan. At maging isang babae sa gilid. Babae sa gilid? Madam, handang-handa ka bang payagan ang buntis na babae sa gilid ng iyong anak na itaas sa katayuan ng asawang lehitimo? Dahil sa kabaitan ni Elara, ayaw kanyang iwan na walang mapuntahan, kaya handa akong ibigay sa iyo ang titulong babae sa gilid. Ang hindi kahiwalayan ay pagpapakita na ng malaking respeto sa iyo. Ano pa ang ikaaaway mo? Ang panganay na apo ng ating pamilya ay hindi maaaring ipanganak sa labas ng kasal. At higit pa, siya ay hindi maaaring maging anak ng babae sa gilid. Kayong masasama, ang tapang ninyo namang sakta ng nanay ko. Sino? Sino ang nagsasalita? Ano pang hinihintay mo? O kusang loob kang maging concubine o diborsyuhin kita? Huwag mong sisihin ang biyenan mong babae dahil sa pagiging malupit. Sisihin mo ang sarili mong katawan dahil hindi ito nagdalang tao ng lehitimong anak na lalaki. At ang angkan ng valor ay nawasak. Wala kang masandalan. Ako ang Diyosa ng digmaan at naglakas loob kang hamakin ako. Huwag kang mag-alala, nanay. Kasama kita. Ang buhay natin ay gaganda simula ngayon. Ang angkan ng Valor ay puno ng tapat na mga bayani. Ang aking ama at mga kapatid na lalaki ay namatay sa larangan ng digmaan. Bawat isa sa kanila ay bayani na nagtatanggol sa bansa, isang anak na babae ng angkan ng Valor. Mas gugustuhin pang mamatay kaysa maging concubine. Kung ipipilit mo, sige, magkasundo tayong magdiborsyo. Kung magkasundo tayong magdiborsyo, hindi ba iyon magsasabi sa mundo na kasalanan ko? Sa aming pamilya, hiwalayan lang ang mga asawa at walang tinatawag na magkasundong Kung diborsyo. alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, kusang loob kang magiging concubine at may lugar ka pa rin sa bahay na ito. Kung hindi, palalayasin ka. Kung tumanggi si Serafina, magpapakumbaba ako at mananatiling walang titulo upang hindi siya magulo. Ngunit ang anak sa aking sinapupunan ay dugo rin ni Lord Cedric. Nakikiusap ako, Lord Cedric at Serafina, na hayaan siyang mabuhay. Serafina, dahil napakawalang utang na loob mo, wala akong magawa kundi palayasin ka bilang asawa ko. Isang anak na babae ng angkan ng Valor ay hindi kailanman iniwan. Luna! Dinadala ka ni nanay pa uwi. Serafina, narinig ka naming lahat. Akala mo ba makakatulong ang pagtakip ng bibig mo? Serafina, sumisilip ka na naman sa pagsasanay ng martial arts ng mga kapatid mo. 7 beses na iyan ngayong buwan. Tay, gusto ko ring matuto ng martial arts. Martial arts? Sobrang hirap niyan. Sana lang ni Tay ay makahanap si Serafina ng mabuting asawa balang araw at mamuhay ng payapa. Tay, hindi nagkaroon ng mabuting asawa si Serafina at hindi rin namuhay ng payapa. Matapos kayong lahat na mahulog sa labanan, binubuli nila si Serafina. Nay, lagi akong sasamahan ka. Oh, kasama si Luna? Hindi natatakot si nanay sa kahit ano. Siyempre, Nay, gusto mo bang mag-practice ng martial arts? Pwede kitang tulungan.
Nagbasa lang ako ng mga librong militar. Hindi talaga natuto ng martial arts. Sabi ni Tai, kailangan bata pa lang magsimula sa martial arts. Huli na ngayon. Ako ang Diyosa ng digmaan. Nandito ako, hindi pa huli para mag-practice si nanay. Nay, subukan mo, suntok ka. Nagawa ko iyon. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Ito lang ay, ang pagsasanay ng martial arts ay masyadong nakakapagod. Sabi ng imperial na manggagamot, hindi ako dapat magpakahirap habang buntis? O baka magka-miscarriage ako? Huwag kang mag-alala, nanay. Ako ay isang celestial being. Alam mo, sa akin dito, hindi lamang maiiwasan ng miscarriage. Ang iyong pangangatawan ay magiging mas malakas kaysa sa karaniwang babae. 100 beses na mas malakas. Luna, napakagaling mo talaga. Lady Sterling, sa loob ng 3 araw, ang diplomatikong misyon ay papasok sa palasyo para sa isang pagdinig. Ang kanyang kamahalan ay nag-utos na lahat ng mga ministro at maharlikang babae ay dapat dumalo. Naiintindihan ko. Kamahalan, iyong grasya. Tumayo kayo. Kamahalan, matagal ko nang naririnig ang maharlikang hukuman ng Atheria, puno ng talento. Kaya't nagdala ako mula sa aming marauder na lupaing 10 pinakamatapang na mandirigma ng kapatagan upang magkaroon ng palakaibigang laban sa Atheria. Paano mo iminumungkahi na maglaban? Naibigay ang 3 hangganang lungsod sa amin, mga marauder. Kung ang Atheria ay makakapaglabas ng isang tao na makakatalo sa 10 mandirigmang ito, kami, mga marauder, dodoblehin ang aming taunang tributo at hindi nasasalakay sa hangganan ng Atheria. Kaya, mahal na hari, tinatanggap ba ninyo ang hamon? Mahal na hari, ang mga barbarong ito ay hayagang pinupukaw tayo. Malinaw na iniisip nila na walang tao ang Atheria. Kung hindi ninyo tatanggapin ang taya, mapapahiya ang imperyo. Mahal na hari, ang Atheria ay maraming matatapang na general. Hindi natin hahayaan na apihin tayo ng mga barbaro. Pakitong tanggapin ang taya. Wala ba ang inyong kamahalan ng lakas ng loob na lumaban? Mukhang ang mga tinatawag na talento ng Atheria ay puro salita lang, walang galang. Ang Atheria ay isang makapangyarihang imperyo. Hindi namin ito titiisin. Kung may tunay kang kakayahan, tanggapin mo ang taya. Tayo'y humarap at lumaban. Sige, ang iyong taya, tinatanggap ko. Mga Panginoon, kung sino man ang makatalo sa 10 mandirigmang ito ng kapatagan, bibigyan ko sila ng isang kahilingan. Ano man ang hilingin nila, ipagkakaloob ko. Ito na ang aking pagkakataon. Kung manalo ako sa laban na ito, maaari kong hilingin sa emperador na ipagkaloob sa akin ang isang mutual na diborsyo. Ako, inyong abang lingkod, nakikiusap na subukan. Naghahanap ka ng gulo. Mamamayan din ako ng Atheria. Bakit hindi ako pwedeng sumubok? Tama. Nanay, nandito ako. Ang pagtalo sa mga ito ay napakadali. Hindi ako natatakot kahit 10 pa ang dumating. Wala na bang natitira sa Atheria at hinahayaan nila ang isang buntis na babae na lumaban? Ang kapal ng mukha mo. Ang ating dakilang bansa ng Atheria hindi papayag sa ganitong paninirang puri. Mga Panginoon ko, sino sa inyo ang lalapit at magpapababa ng loob sa mga marauder? Ako ang lalaban. Mabuti. Hayop ka! Ito na! Kamay ko! Ang general ng Atheria ay walang espesyal. Ang marauder na ito ay walang awa. Talagang binali niya ang braso ng general ng inihayag na kapangyarihan. Nanay, huwag kang matakot. Sa lakas mo, ang pagtalo sa kanya ay napakadali. Sino pa sa mga Panginoon ko ang handang lumaban? Ako na lang. Kamahalan,
kukunin ko ang singsing. Itong si Cedric, nagsimula ng martial arts sa edad 3. Sa edad 10, sumama siya sa ama niya sa labanan. Ang galing niya sa martial arts ay pambihira. Tiyak na mananalo siya ngayon. Kung mananalo tayo sa laban na ito, makakakuha ako ng matatag na pwesto sa korte. At maaari ko ring hilingin sa kamahalan na payagan akong pakasalan si Elara. At pagkatapos ay hiwalayan si Serafina ng hayagan. Kamahalan, makaaasa kayo. Hindi ko bibiguin ang misyon ko. Itong si Cedric ay hindi katapat ng mga mandarambong. Kung matalo siya sa laban na ito, masisira ang prestihiyo ng Atheria. Sige, lumaban ka nanay. At bugbugin mo siya ng husto. Ikaw, maliit na hampas lupa. Tingnan ko kung gaano ka kagaling. Huwag mong sabihin na hihingi ka ng awa. Pagkatapos ng 2 galaw lang. Tama na ang usapan. Tanggapin mo ito. Yan lang ba kaya mo? Kahit isang ordinaryong bata mula sa kapatagan ay 100 beses na mas magaling sa iyo. Isa pa, kaawa-awang munting tuta. Mukhang ang Atheria ay walang sino mang makakalaban sa akin. Maging si Panginoong Cedric ay natalo na. Ano ang gagawin natin? Ang karangalan ba ng Atheria at ang lungsod nito ay mawawala lahat sa isang araw? Sino sa aking mga Panginoon ang handang lumaban para sa imperyo? Wala ba taong maglakas loob na sumagot sa hamon? Ang inyong mababang lingkod ang tatanggap sa hamon. Bas, pinapayagan ng isang babae na kunin ang singsing? Barbarian, tumigil ka sa kakulitan mo. Ang Atheria ay puno ng mga taong may talento. Paano ka nangangahas magsalita ng ganyan dito? Lady Sterling, hindi mo dapat. Ang barbarian na iyon ay napakalakas. Walang awa ang mga galaw niya. Kahit si young Lord Cedric ay natalo sa isang galaw. Buntis ka. Ang pag-akyat doon ay nangangahulugang hindi na babalik. Tama iyan. Laban sa lahat ng patakaran ang lumaban ng babae, lalo na kung buntis ka. Anumang pagkakamali, ang magiging resulta ay mapaminsala. Ang cute mong maliit na bagay, may lakas ka ng loob. Paano kung samahan mo ako ngayong gabi? Pagkatapos, ay hindi kita sasaktan ng sobra at ililigtas ang buhay mo. Anong sabi mo? Ang baho mo! Lumayo ka sa nanay ko! Ang nanay ko ay isang daliri lang ang kailangan para ibagsak ka. Sa panaginip mo yan. Talunin mo ako kung kaya mo. Lady Sterling, buntis ka. At ang laban na ito ay lubhang mapanganib. Hindi ito laro. Hindi mo pwedeng ipagsapalaran ang sarili mo at ang buhay ng sanggol mo dahil lang sa katigasan ng ulo. Hindi ito katigasan ng ulo. Ang nanay ko ang best. Tatalunin niya talaga ang masamang tao na iyon. Mahal na hari, napagpasyahan ko na. Nakikiusap ako sa mahal na hari na bigyan ako ng sandata at payagan akong lumaban. Gayon na nga, mga bantay. Ilabas ang aking personal na sandatahan. Hayaan kayong dalawa na pumili. Ikaw muna ang pumili. Dahil hiniling mo, ipagkakaloob ko ang hiling mo. Kukunin ko ito. Sandata. Maikling sandata laban sa mabigat, walang tsansa. Ginang Sterling, sigurado ka ba sa punyal? Ano ang alam mo? Si Mommy ay maliit at magaan ang punyal. Ito ang pinakamagandang pagpipilian ni Mommy. Kamahalan, pupunta ako sa punyal. Para harapin siya, sapat na ang punyal. Rebelde na babae, pakisuyo, minamaliit mo ako? Imposible. Ang hampas na iyan ay pwedeng pumatay ng malakas na lalaki. Siya ay isang buntis na babae, mahina at lahat. Paano niya mahuhuli gamit ang kanyang mga kamay? Ang galing ni Mommy. Yan lang ang kaya mo? Pakisuyo? Magpasikat ka sa Atheria? Hihiwalayin kita. Hindi pwede. Paano nangyari ito? Mga barbaro, wala kayong gaanong halaga. Kahit isang babae ng Atheria, kayang ibagsak kayo.
bahay ng Valor. Mayroon kang tindig ng iyong ama kapag nagbabantay sa hangganan. Salamat sa papuri, kamahalan. Nay, ang galing mo. Isang galaw mo lang, natalo mo iyong masamang tao. Naglakas loob kang patumbahin ang mga mandirigma ko ng kapatagan? Hinahanap mo ito. Ano naman kung napabagsak ko siya? Sa Atheria, iniinsulto niya ang ating hari at mga ministro. Itinuring niya ang mga batas at ritual ng Atheria na walang kabuluhan. Ang pagbagsak sa kanya ay maluwag na. Ayon sa batas militar, siya ay paparusahan ng 1,000 saksak. Ang talas ng dila ng babaeng ito. Kung hindi kita paghihiwa-hiwain ngayon, mawawalan ng karangalan ang mga mandarambong. Lahat kayo, atake. Ibagsak siya. Lakas loob mo? Mga bantay, protektahan si Lady Sterling. Nay, yung nasa kaliwa ay may kapintasan. Ang kamay niya sa espada ay hindi matatag. Nay, yung nasa kanan ay may sugat sa kaliwang dingding. Ako ang prinsipe ng mga mandarambong. Kung ako ang iyong ibabagsak, hindi ka ba natatakot na magsimula ng digmaan sa pagitan ng ating mga bansa? Isang talunang kalaban. Dapat magkaroon. Dapat mong malaman, kung ako, Serafina, maglakas loob na ibagsak ang isa, ano ang pipigil sa akin na ibagsak ang 10 o 100? Naiintindihan ko. Hindi na ako maglalakas loob. Patawarin mo ang aking buhay. Kamahalan? Ang mga marauder ay taksil. Kung hindi natin sila haharapin ngayon, sila ay magiging isang malaking banta sa hinaharap. Humihingi ako ng pahintulot upang ang siyam na mapanghamong barbaro ay parusahan ayon sa batas bilang babala sa iba. Mga guwardiya, kaladkarin ng mga ganid na marauder at parusahan sila ayon sa batas ng Atheria. Baltasar, kunin mo ang iyong mga tauhan at bumalik sa kapatagan. Sabihin mo sa iyong warlord, ang langit ng Atheria ay hindi para sa inyong mga marauder na baligtarin. Kung maglakas loob kayong lumusob muli sa aming hangganan, titiyakin kong walang sino man sa inyo ang babalik. Serafina, ngayon, mag-isa, iyong itinaboy ang mga barbaro. Ako at ang kamahalan ay tiyak na gagantimpalaan ka ng sagana. Kamahalan, pinalalaki mo ako. Bilang isang mamamayan ng Atheria, ang pagtatanggol sa karangalan ng Atheria ay simpleng tungkulin ko. Ang lehitimong anak na babae ng House Valor, tunay na, ikaw ay isang babaeng higit sa mga lalaki. Matapang at maparaan na may pambihirang tapang at pananaw. Ikaw ay talagang pagpapala sa Atheria. Kabibigay mo pa lamang ng napakalaking serbisyo, paano ko hindi ka gagantimpalaan? Kamahalan? Wala akong nais na gantimpala, ngunit may isa lamang bagay na idinadalangin ko sa kamahalan na ipagkaloob. Magsalita ka ng malaya. Hanggat ito ay isang makatwirang kahilingan, ipagkakaloob ko ito. Idinadalangin ko sa kamahalan na payagan ako at si Lord Cedric ng House Sterling na magkaroon ng mutual na diborsyo. Mula ngayon, wala na kaming anumang ugnayan. Bawat isa ay maaaring mag-asawa sa iba. Ng 3 taon, at ngayon, buntis ka. Bakit bigla kang humihiling nito? Serafina, ang iyong mga gawa ay hindi nagbibigay sa iyo ng lisensya para magpatuloy ng ganito. Kamahalan, lubos akong sumasalungat sa magkasundong diborsyo. Siya ay naikasal sa House Sterling sa loob ng 3 taon. At ngayon, daladala niya ang anak ng House Sterling. Naglakas loob siyang hayagang humiling ng magkasundong diborsyo sa hukuman. Layunin niyang sirain ang reputasyon ng House Sterling. At suwayin ang maharlikang utos. Ako ang lehitimong anak na babae ng House Valor. Inapo ng isang pamilya ng tapat na mga kabalyero. Legal na ikinasal sa bahay na ito. Ngayon, ako ay buntis. Dahil ang anak ay babae, kailangan kong tumabi para sa kanyang kalunya. At ako mismo ay ibababa sa pagiging kalunya. Ito ay isang malaking kahihiyan. Hindi ko ito matatanggap. Ibaba ang isang legal na asawa sa pagiging kalunya? Kalokohan niyan. Kamahalan, nakikiusap ako na makita mo ang katotohanan. Ako, ginawa ko ito para sa House Sterling, para sa lahi ng pamilya. Ang House Sterling ay hindi maaring walang lehitimong anak na lalaki. Para sa mana ng pamilya, hindi dapat ibaba ang legal na asawa sa pagiging kalunya. Ganyang gawain laban sa kagandahang asal. Kamahalan, tama ka. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa kamahalan na payagan ako na dalhin ang aking kalunya sa bahay. Kapag nanganak siya, ang bata ay irerehistro sa ilalim ng pangalan ni Serafina. Kaya gagawin siyang lehitimong anak na lalaki.
na magpapatuloy, ang lahi ng Sterling. Gumagana iyon. Serafina, ano sa palagay mo? Kamahalan, desidido na ako. Ang pamilya Valor ay bumagsak dahil sa kanilang katapatan. Hindi namin tatanggapin ang kahihiyang ito. Nakikiusap ako sa kamahalan para sa isang mutual divorce. Handa ako na magpalaki ng aking anak mag-isa. Kamahalan, si Serafina ang huling dugo ng Bahay Valor. Siya ay nagbigay ng malaking serbisyo ngayon. Bukod pa riyan, si Lord Cedric ay naging pabaya. Mas mabuting ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Ipinapakita rin ito na ang kamahalan ay nagmamalasakit sa mga tapat na nasasakupan. Sia, dahil nagpasya ka na, ipinagkakaloob ko ang mutual divorce. Umuwi ka, magpahinga para sa sanggol. Senda. Salamat kamahalan at sa inyong grasya, sa inyong kabutihan. Nanay, ikay lalong lumalakas. Ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay maraming napabuti. Pero, kailangan mo pa rin ang tamang sandata. Sa isang maalamat na sandata, tiyak na lalo kang lalakas. Ang tamang sandata ay hindi madaling mahanap. Makikita natin. Aking ginang, masamang balita. Kagyat na ulat mula sa hangganan. Ang mga mandarambong ay naglulunsad ng malawakang pagsalakay. Nakapasok na sila sa 7 lungsod. Ang kanyang kamahalan ay kagyat na tinawag ang lahat ng ministro. Dahil tinaboy mo ang mga mandarambong noong 1 buwan, ikaw ay espesyal na tinawag sa palasyo. Pupunta ako agad. Ang mga mandarambong ay ambisyoso at walang awa. Ang kanilang malawakang pagsalakay ngayon Ay may malaking puwersa. Kamahalan, ang mga mandarambong ay may napakalaking puwersa. Ang aming mga general sa hangganan sumugod sa labanan at dumanas ng matinding pagkatalo. Kailangan namin ng isang matapang at maparaan na komandante upang mamuno sa hukbo at magpuno. Ako ay nagboluntaryo na mamuno sa mga tropa. Aking mga Panginoon, ang inyong kagustuhan ay pinahahalagahan at ako ay labis na nasiyahan. Ngunit ang maharlikang manghuhula ay gumawa ng propesiya. Upang maitaboy ang kaaway sa pagkakataong ito, kailangan natin ng isang makalangit na banal na sandata. Ang sino mang makabunot ng pambansang kayamanan ay itatalaga bilang kataas-taasang komandante. Nanay, ang halberd na pumuputol ng langit. Ko ito noong bata ako. Iniwan ito sa daigdig ng mga mortal noon. Hindi ko inaasahan na ito ay magiging pambansang kayamanan ng Atheria. Kahit laruan lang ito, banal na artifact pa rin ito. Hindi man lang maigalaw ng mga mortal kahit 1 pulgada. Kamahalan, gusto kong subukan. Sia, isang halberd lang. Kaya kong buhatin gamit ang isang kamay. Madali lang. Susunod. Wala ni isa ang makagamit ng banal na artifact na ito. Luna, kaya ba ni Mami na buhatin ito? Siyempre kaya mo. Ikaw ang mami ko. Ang banal na sandata na ito, tanging ikaw ang tatanggapin bilang Panginoon nito. Kaya naman siyempre kaya mo itong buhatin. Kamahalan, gusto kong subukan. Madali niyang mahila ang isang pana na 300 libra. Siguro siya lang ang talagang makakaya buhatin ang halberd na pumapanday ng langit. Tunay nga, kung kahit ang batang Panginoong Cedric ay hindi mabuhat ang banal na sandata na ito, wala nang ibang makakaya. Aking Panginoon, Kung kaya mong buhatin ang banal na sandata na ito, ako ay agad kitang itatalaga bilang kataas-taasang commander. Hawakan mo ang selyo ng utos. Isang grupo ng mga pangkaraniwan hindi man lang mabuhat ang isang simpleng halberd. Kapag naiangat ko ang halberd na ito at naitaboy ang mga manloloob, tiyak na gagantimpalaan ako ng maharlika. Huwag kang mag-alala, inay. Hindi mabuhat ng masasamang tao ang halberd na ito. Hindi. Imposible. Ang Atheria ay puno ng mga talentado, ngunit wala ni isa ang makabuhat ng banal na sandata na ito.
Nangahas ang isang babae lang kumilos nang walang ingat. Paano mahahawakan ng isang babae ang banal na sandata na nagbabantay sa kaharian? Ginang Serafina, tigilan mo na ang pagpapahiya sa iyong sarili. Pinapahiya mo ang hukuman na ito. Isang babae lang, buntis, at hindi nagpapahinga, pumunta dito para magdulot ng gulo. Ito ay katawa-tawa. Noong nakaraan, si Ginang Serafina mag-isa, tinalo ang mga marauders, at itinaguyod ang kaluwalhatian ng Ateria. Nag-usap na kami ng kamahalan tungkol dito. Pinayagan namin siya na sumali sa konseho. Kamahalan, mag-isip muna. Ang mga mahahalagang usapin ng Estado ay hindi para sa mga babae. Kung ipipilit niyang magdulot ng gulo, makakatanggap siya ng galit ng Diyos. Nakikiusap ako sa kamahalan na utusan ang pagpapaalis sa kanya sa hukuman. Pinayagan ka naming dumalo sa konseho, ngunit ang banal na sandata na ito ay hindi basta-basta mapupulot. Buntis ka. Huwag kang magpasikat, baka masaktan ka. Paano nangahas ang mga mortal na ito manghamak sa nanay ko? Pero hindi mo alam na ang celestial artifact na ito, tatanggapin lang ang nanay ko bilang tagapangasiwa nito. Kamahalan, handa akong subukan. Kung mabigo ako, aalis ako ng kusang loob. Sige. Dahil ipipilit mo, subukan mo. Uwe. Nangyari. Isang buntis na babae lang mag-isa, binuhat ang 1,000 pound na banal na sandata ng madali. Nanay, ang galing mo! Ang lupit! Ang halberd na ito sa kanyang mga kamay. Parang magaan lang na ordinaryong sandata. Nakita mo ba iyon? Ang gintong dragon sa halberd, naging gintong liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Ito ang maalamat na banal na sandata pumipili ng kanyang master. Isang banal na sandata na pumipili ng master. Aking Atheria ay tunay na nakakita ng himala ng isang banal sandata na pumipili ng master. Kamahalan, si Lady Serafina ay pinili ng banal na sandata at minsan ay lubos na tinalo ang mga marauder sa pamamagitan ng martial arts na higit pa sa lahat ng general sa korte. Ngayong apurahan na ang digmaan sa hangganan. Nakikiusap ako sa kamahalan na italaga si Lady Serafina bilang komandante ng buong hukbo upang pangunahan ang mga tropa patungo sa hangganan agad upang itaboy ang kalaban at protektahan ang imperyo. Itong anak na babae ng Atheria ay nakikiusap na mamuno upang ipagtanggol ang teritoryo ng Atheria, itaboy ang sumasalakay ng mga marauder, at mabawi ang ating mga lungsod. Mabuti, pagkalooban ko ang iyong kahilingan. Kamahalan, wag po. Kamahalan, pakibalik ang utos. Maging commander. Ito ay isang tuntunin na ipinamana ng ating mga ninuno. Hindi ito dapat sirain kailanman. Bukod dito, siya ay buntis. Paano siya makakapunta sa digmaan? Pag-isipan ninyong mabuti, kamahalan. Ang commander ng 3 hukbo ay haligi ng imperyo. Paano ito may pagkakatiwala sa isang babae lamang? Kung ito ay lumabas, tiyak na mapapatawa ang mga kaaway sa hangganan na tinatawanan ang Atheria dahil walang tao. Lalabanan namin ito gamit ang aming buhay. Nakikiusap kami na bawiin ng kamahalan ang kautusan. May punto ang aking mga Panginoon. Emperatrice, isang babae bilang commander ay walang president. Lumalabag ito sa tradisyon ng mga ninuno at magdudulot ng pintas mula sa mundo. Kahit na ang banal pinili ng sandata, si Lady Serafina. Ang digmaan sa hangganan ay hindi laro ng bata. Nanay, Sinira nila ang kanilang pangako. Malinaw na napagkasunduan. Kung sino ang makakabuhat ng halberd na ito, ay itatalaga bilang commander. At ginawa mo ito. Dahil lang babae ka, tumanggi silang tuparin ang kanilang pangako. Ang mundo ay laging ganito. Ang mga babae ay ipinanganak na nakakulong sa bahay, nakatali sa mahigpit na alituntunin ng pagsunod, hindi makakuha ng edukasyon, hindi makapasok sa politika, hindi mamuno ng mga hukbo upang protektahan ang bansa at ating tahanan. Kamahalan, ang mga sundalo ay nagtatanggol sa ating bansa batay sa kanilang kakayahan, hindi sa kasarian. Ang isang may kakayahang babae ay isang malaking kayamanan. Ngayon, pinili ako ng banal na sandata. Ibig sabihin, nasa panig ko ang tadhana. Sumusumpa ako. Hanggang sa matalo ang mga marauder, hindi ako babalik sa korte. ay hindi para sa isang babae. Pakiusap, isipin mong mabuti. Kamahalan. Kamahalan, sadyang pinalad lang siya nang makuha ang banal na sandata. Anong kakayahan ng taglay niya para mamuno sa hukbo? Bukod dito, buntis siya. Sa larangan ng digmaan, hihila lang siya pababa sa buong hukbo. Nakikiusap ako sa kamahalan na bawiin ang utos. Tama si Lord Cedric. Nakikiusap kami sa kamahalan na pag-isipan muli. Kamahalan, ngayon,
Si Senyora Serafina lang ang makakagamit ng banal na sandata. Siya lang ang ating pag-asa upang maitaboy ang kalaban. Si Lord Cedric ay matapang, ngunit hindi man lang niya maigalaw ang banal na sandata. Paano niya matatalo ang kalaban? Kamahalan? Ang mga tradisyon ay nakapirmi, pero ang mga tao ay madaling makibagay. Nasa krisis ang hangganan. Bukod pa, ang maharlikang manghuhula ay nagbigay ng propesiya. Tanging ang makakabuhat ng banal na sandata ang makakatalo sa kaaway. Hindi ba sapat na patunay iyon na si Senyora Serafina ang nakatakdang mamuno sa hukbo? Sumumpa ako na talunin ang kalaban, at may plano akong protektahan ang aking sarili, at tiwala akong mababawi ko ang ating mga nawalang lupain. Ang tanging hinihiling ko, kamahalan, ay bigyan ako ng pagkakataong ito. Hindi ko kayo bibiguin. Senyora Serafina, ang iyong katapatan at tapang ay talagang nagpapasaya sa akin. Ipinagkakaloob ko ang iyong kahilingan at itinatalaga kitang komandante ng hukbo. Pero may isa akong kondisyon. Kamahalan, ano ang ibig ninyong sabihin? Upang mamuno sa buong hukbo bilang isang lalaki. At babae ka at buntis. Mahirap kumbinsihin ang hukbo. At sa ganitong paraan lamang mo, mapapatatag ang moral ng hukbo at mapangalagaan ang malaking larawan. Nanay, malinaw mong inangkin ang banal sandata na may tunay na kakayahan. Bakit kailangan mong magsuot ng maskara? Hindi ka ba maaaring maging commander ng hayagan? Dahil lang sa malalim na pagkiling ng mundo, ay malalim ang ugat, sa pamamagitan lamang ng pagtatago ng aking tunay na mukha. Ko mapangungunahan ng hukbo upang protektahan ang bansa. Tungkol sa maskarang ito, simula nang isuot ko ito, isang araw, hahubarin ko ito ng hayagan. Ang pamamaraang ito ay pinakamahusay sa dalawang mundo. Hindi ito lumalabag sa mga batas ng mga ninuno at kayang itaboy ang kaaway at masiguro ang bansa. Ang kamahalan ay napakatalino. Dahil hinihiling ng kanyang kamahalan na ikaw ay magsuot ng maskara sa digmaan, sino ba ang nasa ilalim ng maskara at sino ang makakaalam? Ang hangganan ay lubhang mapanganib. Marami akong paraan para mapanatili ka sa larangan ng digmaan. Ang posisyon ng commander ay magiging akin sa huli. Handa akong magsuot ng maskara sa digmaan. Ngunit, may kahilingan din ako. Oo, sabihin mo lang, malaya ka? Nakikiusap ako sa kamahalan na pagkalooban. Kapag lubusan nating tinalo ang mga mananakop, sa araw ng matagumpay na pagbabalik, payagan mo akong tanggalin ang maskara sa publiko at tumanggap ng gantimpala bilang isang babae. Mabuti. Kung makakabalik ka ng matagumpay, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Ipapahayag sa mundo at lilinawin ang iyong pangalan. Yaya, Ipadala ang aking utos. Itinatalaga ko si Serafina bilang komandante ng 3 hukbo. Siya ang magtataglay ng tala ng militar ng buong hukbo. At mag-utos ng hukbo na may 300,000. Siya ay agad na magmarcha pahilaga upang ipagtanggol laban sa kaaway. tinatanggap ko ang utos. Serafina. Tulad mo, anak din ako ng isang pamilyang militar. Alam kong nasa puso mo ang bayan, at ikaw ay walang kapantay sa karunungan at tapang. Ang armor na ito ay akin noong panahon ko. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Naway bumalik kang matagumpay. Hindi ko bibiguin ang biyaya ng inyong kamahalan. At hindi rin ang mataas na inaasahan ng inyong grasya. Hanggat hindi natin natalo ang mga marauders, hindi tayo babalik sa korte. Mabuti. Lahat ng tropa, makinig sa aking utos. Sumunod sa akin pahilaga upang labanan ang mga dayuhang mananakop. Hanggat hindi natin natalo ang mga marauders, hindi tayo babalik sa korte. Hanggat hindi natin natalo ang mga marauders, hindi tayo babalik sa korte. Hanggat hindi natin natalo ang mga marauders, hindi tayo babalik sa korte. Nagsikap at tumakbo kung saan-saan at bumalik lang ako para harapin ang ugali ng isang babae. Katawa-tawa. Ang pagmarcha sa digmaan para sa bayan, pagtatanggol sa ating teritoryo, hindi kailanman tungkol sa kasarian. Ang kanyang kamahalan ay naglabas ng kautusan, kaya may karapatan akong mamuno sa hukbo. Wala kang sasabihin dito. Karapatang mamuno sa hukbo? May alam ka ba tungkol sa pagmamarcha at pormasyon? Naiintindihan mo ba ang mga panganib ng digmaan sa hangganan? Pagdating sa 2 hukbong naghaharap, malamang hindi ka man lang makaupo ng maayos sa kabayo. Alam ko ang katapatan sa emperador at bayan. Alam ko na ang utos ng militar ay ganap. At ikaw, Vanguard Cedric, may pananagutan ka na mag-scout ng kaaway? Sa halip na magpatrolya sa kondisyon ng daan sa unahan? Bumalik ka sa pangunahing kampo para asarin ang komandante. Karapat-dapat ka ba sa armas na iyan? Pinapaalala ko lang sa iyo na mas mabuting kusang loob kang ibigay ang selyo ng komandante para maiwasan ang pagkatalo sa labanan at masirang reputasyon. Ang selyo ng komandante ay personal na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan at hindi ko ito ibibigay sa iba. Kung ipipilit mong hamakin ang komandante at sirain ang moral, huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa. Sa iyo ayon sa regulasyon ng militar. Sige,
Gusto kong makita kung paano makakaya ng isang mahinang babae, tulad mo na makatagal ng ilang araw sa hangganan. Kung gayon, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Kung paano ko matatalo ang mga marauder? Mangyaring, mga Diyos, pagpalain mo kami. Mga Diyos, pakiusap, iligtas ang aking anak. Mga Diyos, pakiusap, imulat ninyo ang inyong mga mata. Ang mga ordinaryong tao ay nagsusunog ng insenso at nananalangin sa langit sa buong buhay nila. Taos pusong humihingi ng banal na pagpapala. Ngunit kapag dumating ang digmaan at sakuna, kapag nawasak ang mga pamilya at nawala ang mga minamahal, nasaan ang mga Diyos na lagi nating pinagdarasal? Ina, ang mga mortal ay ipinanganak, tumatanda, nagkakasakit, at nagdurusa sa digmaan. Ang langit ang nag-utos nito. Ang mga Diyos ay hindi basta makakatulong sa mga mortal kung kailan nila gusto. Ang mga Diyos ay nasa mataas, hindi alam ang paghihirap ng tao. Kung gayon, ang mga Diyos na ito ay hindi dapat ipagdasal. Ang mga landas sa mundong ito ay palaging tinatahak nating mga mortal mismo. Wow, tama si nanay. Nagdesisyon na ako. Gusto kong sumama kay nanay sa pagtulong sa mga mahihirap na mamamayan at itaboy ang lahat ng masasamang tao. Salamat, Luna. Mag-issue ng utos. Agad na patatagin ang mga mamamayan, ipamahagi ang pagkain at damit, gamutin ang mga sugatan, linisin ang lungsod, at ipagtanggol laban sa pagsalakay ng mga marauder. Kami sa hindi mabilang na panganib. Bakit kami susunod sa utos ng isang mahinang babae na hindi pa nang una sa tropa? Tama si Lieutenant Vance. Sa hukbo, ang lakas ay nagbibigay ng respeto. Kung hindi kaya ng komandante, hindi siya maaaring mamuno sa amin, mga lalaki sa hangganan. Tama yan. Oo. Parehong general ay mga lalaking may pagnanasa. Komandante Serafina, wala kang mga merito sa labanan. Mahirap makuha ang respeto ng lahat. Sa tingin ko, dapat ka nang bumaba para hindi mabalisa ang mga tropa. Nanay, ang sama niya. Nanggugulo siya ng kusa. Sa hukbo, ang lakas ay nagbibigay ng respeto. Maganda iyan. Kaya ngayon, patutunayan ko ito at mapapanalo ko ang lahat. Lieutenant Vance, akala mo matapang ka? Kaya mo akong hamunin? Kung matalo mo ako, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng komandante. Kung matalo ka, susunod ka sa aking mga utos mula ngayon. Walang tanong. Bakit hindi? Tingnan natin kung ano ang kaya ng komandante. Magandang laban. Commander. Napakagaling mo, Commander. Humahanga ako. Ngunit ang digmaan ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa estratiya at formasyon. Gusto kong matutunan ang iyong mga formasyon, Commander. C. Tungkol naman sa mga formasyon, noong tinuturuan ng tatay ang mga kapatid kong lalaki, lihim ko silang natutunan. Sinabi rin ni tatay, lahat ng 6 kong kapatid na lalaki na pinagsama ay hindi kasing talino ko. Para sa pagmarcha at formasyon. Una, isaalang-alang ang lupain. Pangalawa, ang moral ng tropa. Pangatlo, ang mga supply. Lahat ay mahalaga. Ang isang komandante ay dapat huwag umasa sa personal na tapang. Alamin kung paano itago ang lakas at magtakda ng mga tambangan. Sa pinakamaliit na kaswalti, makamit ang pinakamalaking tagumpay. Ngayon, hayaan ninyong tanungin ko kayong lahat. Kung ang kaaway ay may hawak na mataas na lupa na humaharang sa daan, at tayo ay mas marami sila, paano natin masisira ang pagkakapatas? Magpadala ng maliit na puwersa upang magkunwaring atake sa harap. Pagkatapos, magpadala ng mga elite upang umiikot sa mapanganib na daan. Atakihin gamit ang apoy mula sa itaas at putulin ang kanilang pag-atras. Magkakagulo ang kaaway. Kayo ay may pinagsamang dekada na ang edad, ngunit hindi pa rin ninyo matalo si Serafina na 6 na taong gulang. Bumalik at kopyahin ang The Art of War ng tig-100 beses. Isumite ito bukas ng umaga. General Wright, pakiusap. Ipakita ang iyong senaryo. Ang Marauder Cavalry ay palaging mabagsik. Mahusay sila sa malayuang pagsalakay. Ngayon hawak nila ang mataas na lupa sa Hilagang Kanyon. Madaling ipagtanggol, mahirap sirain. Kung tayo ay direktang sumalakay, tayo ay aambusin. Komandante, paano mo masisira ang pagkakapatas? Ang ating komandante, hindi pa siya nag-aral ng mga formasyon. Talagang pinapahiya mo siya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi nag-aral? Gaan na mga ngabayo upang pumunta sa likod ng kalaban ngayong gabi at tambangan sila. Putulin ang kanilang pag-atras. Ipagawa sa pangunahing kampo ang isang pader ng mga kalasag.
Harangin ang pangunahing puwersa ng kalaban sa harapan. Maglagay ng mga mamamana sa tambangan sa kanlurang daanan. Pagkatapos, magpadala ng piling mga ngabayo para salakayin. Sunugin ang lahat ng supply ng kalaban. Kahit na mabangis ang mga ngabayo ng marauder, makitid ang kanyon, kaya hindi sila makakagalaw ng maayos. Hanggat pinuputol natin ang kanilang supply at hinaharangan ang kanilang pag-atras, sa loob ng 3 araw, ang kalaban ay magkakagulo ng walang labanan. Napakatalino, talagang napakatalino. Pinag-isipan ko ito ng husto sa loob ng ilang araw at nalutas ito ng commander sa isang iglap. Ang ganitong estratehikong pagtalaga ay lampas sa aking kakayahan. Ang commander ay parehong iskolar at mandirigma. Ikaw ay isang leon sa larangan ng digmaan at isang soro sa silid ng digmaan. Ako ay lubos na kumbinsido. Mula ngayon, kusang loob kong susundin ang mga utos ng commander nang walang anumang pag-aatubili. Lahat tayo ay sumusunod sa mga utos ng commander nang walang anumang pag-aatubili. Mangyaring tumayo, General. Ang kalaban ay umaatake na. Dapat tayong magkaisa para ipagtanggol ang daanan ng hangganan. Iyon ang mahalaga. Ano ang silbi ng teorya lang? Ngayon, si Haring Morton ay namumuno ng 100,000 na kawal ng marauder patungo sa ating hangganan. Kung tunay na may kakayahan ang commander, kunin mo ang ulo ni Haring Morton. Ano ang mahirap dyan? Madali para sa iyo na sabihin. Sa aking palagay, commander, dapat kang manumpa ng isang pangako militar. Sa loob ng 3 araw kunin ang ulo ni Haring Morton. Kung hindi, mahirap kumbinsihin ang hukbo. 3 araw? Hindi na kailangan. 1 araw ay sapat na. Kay Haring Morton, ang Marauder Warlord ay mahigpit na binabantayan ng 100,000 piling tropa. Paano mo nasabi ang mga mapagmataas na salita at ituring ang madugong labanan sa larangan bilang laro ng bata? Kapag hawak ko ang selyo ng komandante at naguutos sa 3 hukbo, may plano na talunin ang kaaway. At dahil si Vanguard Cedric ay paulit-ulit akong tinarget, gumawa tayo ng pusta na sa loob ng 1 araw. Kung kukunin ko ang ulo ni Haring Morton, paparusahan kita ayon sa batas militar. Ngunit kung mabigo ako, hahayaan kitang kunin ang posisyon ng komandante. Komandante, pakiisipang mabuti. Dahil ito ay napakadelikado at mapanlinlang. Ang 100,000 marauder na tropa ay nasa aming pintuan, kaya hindi mo ito magagamit bilang pusta. Sige. Sinabi mo, walang biro sa hukbo at lahat ng sundalong naririto ngayon ay maaaring maging saksi. Kaya kapag natalo ka, huwag kang umatras at magmakaawa. Ang isang panunumpa militar ay nangangahulugang tinutupad mo ang iyong salita. Ako, si Serafina, ay hindi kailanman nagsalita ng walang laman na salita, kaya't hintayin natin at tingnan. Haring Morton, ang Marauder Warlord, ay mahigpit na binabantayan ng 100,000 piling sundalo. Paano ka nangangahas magsalita ng ganyang kayabangan? At ituring ang madugong labanan sa larangan bilang laro ng bata. Kapag hawak ko ang selyo ng komandante at utusan ng 3 hukbo, may plano na talunin ang kalaban. At dahil si Vanguard Cedric ay paulit-ulit akong tina-target, magpustahan tayo na sa loob ng 1 araw. Kung kukunin ko ang ulo ni Haring Morton, parurusahan kita ayon sa batas militar. Ngunit kung ako'y mabigo, hahayaan kitang kunin ang posisyon ng komandante. Komandante, pakisuyong isaalang-alang ng mabuti. Dahil ito ay napakadelikado at mapanlinlang. Ang 100,000 marauder na sundalo ay nasa aming pintuan, kaya hindi mo ito pwedeng gamitin bilang pusta. Sige, ikaw ang may sabi. Walang biro sa hukbo. At lahat ng sundalong narito ngayon ay makakasaksi. Kaya kapag natalo ka, huwag kang aatras at hihingi ng awa. Ang isang panunumpa militar ay nangangahulugang tinutupad mo ang iyong salita. Ako, si Serafina, ay hindi kailanman nagsalita ng walang laman na mga salita. Kaya't maghintay na lang tayo at tingnan. Ang ulo ng Marauder Warlord, si Haring Morton. Siya nga talaga. Sino ang mag-aakala? Pumasok mismo sa kampo nila at pinatay siya. Ang galing ng komandante. Ang komandante ay talagang matapang. Susundan namin ang komandante kahit sa apoy at tubig. Walang pag-aalinlangan. Susundan namin ang komandante. Kahit sa apoy at tubig. Walang pag-aalinlangan. Hindi. Paano ito nangyari? Si Haring Morton ay may mabibigat na bantay. Paano mo ginawa iyon? Ang galing ng nanay ko. Putulin ang ulo ng isang warlord? Walang problema. Nanay, patayin mo ang masamang tao na ito. Kung paano ko ginawa ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nakuha ko ang ulo ni Haring Morton. Nanalo ako sa pusta.
Vanguard Cedric, bilang taliban ng hukbo, pinabayaan ang kanyang mga tungkulin sa militar. Sa halip ay ginulo ang komandante at pinahina ang moral. Ayon sa batas militar, 20 hagupit ng pamalo na may 1 araw na pagluhod bago ito. May reklamo ba? Sinusunod ko ang utos. 100,000 tropa ng Marauder ay sumasalakay sa mga pintuan ng Rong County, pumapaligid mula sa Silangan, Kanluran, at Hilaga. Ang kanilang taliba ay wala pang 3 kilometro mula sa pintuan. Sundin ang plano. Kanlurang ambus, manatili, mga mamamana sa silangan, ihanda ang inyong mga palaso. Hintayin ang aking utos upang bitawan. Tayo ay sumasalakay, hindi nagtatanggol. Pagurin sila. Hayaan ang kanilang taliba na sumalakay sa mga pader. Komandante, ang hilagang pintuan ay nasa ilalim ng mabigat na pag-atake. Baka bumagsak ang pader. Dapat ba tayong magpadala ng mga dagdag na tropa? Ipasa ang aking mga utos. Kanlurang ambus, sumalakay, salakayin ang kampo ng supply ng Marauder. Magaan na kabalyero sa silangang pintuan, paligiran sila. Putulin ang pag-atras ng taliba. Hilagang pintuan, kontra-atake! Sumunod sa akin upang makibahagi sa kalaban. Opo, Komandante. Atheria, nagsusunog, pumapatay, nagnanakaw. Ngayon, lahat kayo mamamatay. Lusob, ipagtatanggol namin ang Rong County hanggang kamatayan. Poprotektahan namin ang Rong County gamit ang aming mga buhay. Kapatid, patayin muna ang kanilang pinuno. Ikaw at ako, magkasama. Una, hulihin ang komandante ng Atheria. Mabuti. Kapatid, paano mo nagawang patayin ang aking kapatid? Papatayin kita. Nahuli na ang komandante. Sumuko at patatawarin kayo ang mga lalaban. Papatayin ng walang awa. Komandante, ipinagtatanggol ang lalawigan ng Rong hanggang sa huli. Pinoprotektahan ang lahat ng mamamayan ng lungsod. Pinoprotektahan ang lahat ng mamamayan ng lungsod. Iningatan ang bansa at ang mga tao. Tungkulin ko iyon. Hindi na kailangang magpasalamat. Magaling na bata. Talagang kahanga-hanga. Sumugod ka ng mag-isa sa kampo ng kalaban at nanalo ka pa kahit mas kaunti ang bilang. Ganyang kakayahan, ganyang tapang. Wala nang ibang katulad mo sa mundo. Ikaw ay isang huwaran para sa aming lahat na lalaki. Sa iyong pamumuno bilang komandante, kaming mga mamamayan sa hangganan ay mapapanatag. Sa batang general na ito, na nagbabantay sa hangganan, sa wakas ay makatutulog na kami ng mahimbing. Nanay, nanalo tayo sa laban. Ang mga mamamayan ay nagpapasalamat sa iyo. Bakit ka malungkot? Iginagalang nila ako, pinupuri ako. Pero hindi nila alam na babae ako. At narinig ko noong isang araw, sa korte, may isang babae pala na nangahas mag-isip na maging komandante. Hindi niya alam ang kanyang mga limitasyon. Nanalo si nanay sa laban. Naligtas ang buong lungsod. Utang nila sa iyo ang lahat, pero minamaliit nila ang isang babaeng general. Luna, dalisay ang iyong puso. Hindi mo alam kung gaano kalupit ang pagkiling ng lipunan. Ang mundo ay laging pumapabor sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang mga lalaki ay pumupunta sa digmaan, at ito ay itinuturing na natural. Pero kapag ang isang babae ang namumuno sa hukbo, siya ay inaakusahan ng paglabag sa birtud ng babae, lumalagpas sa kanyang hangganan, at wala siyang natatanggap kundi pintas. Pero ikaw ang nagbantay sa hangganan, nanay. Pinalayas mo ang mga mandarambong. Iniligtas mo ang mga mamamayan ng Rong County. Ang mga nagawa ay nariyan mismo. Bakit kailangan nilang gawing tungkol sa kasarian ng lahat? Paano ko hindi malalaman? Pero ang mundo ay talagang hindi patas. Isinuot ko ang maskara. Itinago ang aking pagkababae, at sinasamba nila ako na parang Diyos. Kung tatanggalin ko ito, ngayon ay wala itong iba kundi pintas. Napaka-unfair naman. Nanay, ang iyong kakayahan sa martial ay napakahusay. Ang iyong mga estratiya ay henyo. Mas matapang at mas mahusay ka kaysa sa sinumang lalaki. Bakit mo kailangang pigilan ang iyong sarili? Nanay, hayaan mo akong tumulong sa iyo.
ito. Hindi ito maaaring totoo. Kumanda, ang commander ay babae? Nakakatawa ito. Babae ang namumuno sa hukbo bilang commander? Biro ba ito? Lumalabag yan sa lahat ng patakaran. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Bumaba ka. Wala kang kwalifikasyon para maging commander ng Atheria. Kalokohan! Mga walang utang na loob! Iniligtas ni Inay ang kanilang mga buhay. Ngayon ay naglalakas loob silang insultuhin si Inay? Tuturuan ko sila ng leksyon para kay Inay. Luna, huwag kang pabigla-bigla. Ito ang wakas na sinabi ko kanina. Kahit may mga maluwalhating tagumpay sa militar, hindi nila kayang lampasan ang pagkiling ng mundo. Bakit? Bakit ang mundo ay sobrang hindi makatarungan? Bakit nila ginaganyan ang iyong pagkatao? Tinatawag mo akong manloloko? Ngunit hawak ko ang wrong county. Itinaboy ko ang mga mandarambong at iniligtas ko ang inyong mga buhay. Sinasabi mong hindi ako karapat-dapat na maging commander, ngunit nag-iisa kong tinalo ang kaaway. Bakit ba hindi ako karapat-dapat? Hinuhusgahan ninyo ang kahusayan sa pamamagitan ng kasarian at hindi nakikilala ang tama sa mali batay sa nagawa. Ang mundo ay hindi kailanman naging patas. Dahil ang pagkiling ng mundo ay hindi matanggap ang babaeng nakasuot ng baluti at namumuno sa hukbo upang magtayo ng isang pamana. Ngayon, ako, si Serafina, ay magsisimulang baguhin ang mundong ito gamit ang sarili kong mga kamay. Ang mga kababaihan sa lahat ng dako ay hindi na kailangang magtago o magtiis, ni umasa sa pagkakakilanlan ng isang lalaki upang itago ang kanilang sarili dahil maaari silang magnegosyo ng hayagan, maglingkod bilang mga opisyal ng may dignidad, at mamuno ng mga hukbo sa labanan gamit ang kanilang sariling kakayahan upang maging sarili nilang suporta at maganda ang pagkakasabi, Komandante. Ang mga kababaihan ay maaari ring tumayo ng matatag at may pagmamalaki. Ito ba si General Serafina? Sa loob lamang ng 5 buwan, ang komandante ay lubusang tinalo ang mga mandurukot muli. Nasakop muli ang 7 lungsod. At ang matandang ito ay bulag na hindi nakita na ang isang bayani ay isang bayani, lalaki man o babae. Dahil narito si Komandante Serafina, ito ay isang biyaya para sa lahat ng tao. Dahil sinigurado ng komandante ang hangganan gamit ang kanyang kakayahan, higit sa lahat ng lalaki, na tunay naming hinahangaan. At mula ngayon, tandaan, ang mga kababaihan ay maaari ring ipagtanggol ang ating bansa at tumayo ng matatag. Ito ang dapat kong gawin bilang komandante. Dapat kong gawin? Dahil ang pagtatanggol sa ating bayan at pagprotekta sa mga tao ay aking tungkulin. Sa hangganan. Ano ang nagpapasigla sa iyo? Sabihin mo sa akin ang lahat. Nag-uulat, kamahalan. Komandante Serafina, pagkatapos ng malaking tagumpay sa Rong County, sumugod siya ng walang tigil, nakuha ang 7 lungsod ng mga marauder, at nakabawi ng mahigit 100 milya ng nawalang lupain. Saan man siya pumunta, hindi siya napigilan. Ang pangunahing puwersa ng mga marauder ay lubos na nadurog. Serafina, magaling. Talagang ginampanan niya ang aking mga inaasahan. Noon, pinawalang bisa ko ang lahat ng pagtutol upang hayaan siyang mamuno ng mga tropa na may maskara. Inaasahan ko lang na kaya niyang ipagtanggol ang Rong County, ngunit hindi ko inakala na magkakaroon siya ng ganoong henyo sa militar na sunod-sunod na kumuha ng 7 lungsod. Ang mga manloloob na si Baltazar ay pinamumunuan ng 300,000 kabalyero patungo mismo sa Rong County. Papunta na sila. Ang taliba ay nasa ilalim lang ng 30 li mula sa mga pintuan ng lungsod. Ano? Sumunod ka sa akin! Ngayon! Ang tiyan ko. Komandante, ano ang problema? Tiyan. Sobrang sakit. Naku, manganganak ka na ba? Sa lahat ng oras, manganganak siya. Komandante, tiis lang. Tatawag agad ako ng doktor. Umalik ka. Baltazar. Ay pinili ang oras na ito para umatake dahil alam niyang malapit na akong manganak. Mahina ang moral. Gusto niyang samantalahin ang ating kahinaan at putulin ang pag-atras ng Atheria. Ipasa ang utos ko. Isara ang mga pintuan ng Rong County, mga mamamana, pumwesto sa mga pader, ihanda ang mga troso at bato. Kung wala ang utos ko, sino mang maglakas loob na lumabas at lumaban ay papatayin agad. Opo, Komandante. Komandante, ingatan po ninyo ang inyong sarili. Luna, maghintay ka pa ng kaunti.
Bigyan mo pa si Mommy ng oras. Hayaan mong ipagtanggol ni Mommy ang lungsod na ito at protektahan ang mga mamamayan sa likod natin. Pagkatapos, dadalhin ka ni Mommy ng ligtas sa mundong ito. Hanggat pumalit ako sa kanya at itaboy si Baltazar, ang tagumpay na ito na walang kapantay ay magiging akin. Tayan. Ang mga basurang marauder ay nang-aapi sa amin. Walang nagtatanggol sa hangganan. Naglakas loob silang lumapit sa ating tarangkahan at mang-asar. Ako mismo ang mamumuno sa unang hanay palabas ng lungsod. Patayin ang mga marauder. Opo, Komandante. Komandante, sa pagkakataong ito, haharap sa pangunahing puwersa ng mga marauder, bakit hindi mo dala ang iyong banal na sandata? Sa oras ng labanan, kapag hawak mo ang banal na sandata, siguradong panalo. Mga barbarong marauder lamang ay hindi karapat-dapat sa aking banal na sandata. Sa pamamagitan lang ng aking espada, maaari kong durugin ang kaaway. Tipunin agad ang mga tropa. Sumunod kayo sa akin palabas ng lungsod, naunawaan ko, Komandante. Oh, talagang lumabas si Komandante Serafina mula sa lungsod ng personal? Bihira iyon. Akala ko mananatili siya sa lungsod at magpapakaduwag. Mahal na prinsipe? Sa pagkakita sa kanyang nangunguna sa pag-atake, mukhang gusto niyang makipaglaban hanggang kamatayan sa atin. Si Serafina ay laging matatag sa pamumuno. Hindi siya basta-basta sumusugod. Tingnan mo kung paano niya hinahawakan ang renda, puno ng pagkakamali. Malinaw, isa siyang impostor. Ano? May nangangahas na magpanggap bilang komandante ng Atheria. Ihatid ang aking mga utos. Ang unang hanay ay magkunwaring talo. Hikayatin siya na pumasok ng malalim sa takip-silip. Gusto kong hulihin ng buhay ang peking ito. Mga marauder ay tumatakas. Lahat ng tropa, makinig sa utos ko. Habulin sila. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Komandante, huwag kang magmadali ng walang ingat. Baka ito ay isang ambus. Ang tapang mo. Talo na ang kalaban. Anong ambus? Magsabi ka ng isa pang salita at ipapa-court-martial kita. Urong! Urong! Ito ba ang dakilang komandante ng Atheria? Anong ginagawa niya sa lupa? Parang asong kalye. Pwede wag mo akong patayin. Hindi ako si Serafina, sumumpa ako. Magkanong ginto at butil. Sabihin mo, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Hayaan mo lang akong mabuhay. Well, tingnan mo kung sino iyan. Ang dati kong kalaban na natalo. Noong una, ang aming mga mandirigmang marauder lubos kang dinurog. Ngayon nagnakaw ka ng helmet at maskara para magpanggap na komandante at makuha ang karangalan. Natatakot ka na ngayon, ha? Mali ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap. Kamahalan. Maawa ka. Nakikita mo iyan? Iyan ang inyong komandante ng Atheria. Nahuli ng buhay sa unang labas. Nagmamakaawa sa kanyang mga tuhod. Mas masahol pa sa aso, ang moral ng hukbo ay wasak. Komandante, ikaw, nandito ka pala. Kung gayon, sino yung nasa labas na may maskara? Anong ibig mong sabihin? Nandito ang komandante. Wala ba ang komandante sa pangunahing kampo? Saan pa kaya siya? Tigilan mo yan. Anong nangyayari? Kumusta ang labanan sa harapan? Ang pangunahing puwersa ng mga marauder ay sumusugod sa mga pintuan ng lungsod. Komandante, may problema tayo. May nagnakaw ng iyong maskara at nagpanggap na ikaw para lumaban sa kalaban. Sa sandaling magsagupa sila, nahuli siyang buhay ng mga marauder at pinahiya sa publiko. Sa harap mismo ng dalawang hukbo, 10,000 sundalo ang nakakita ng lahat. Lahat ay nag-iisip ikaw ang nahuli at pinahiya. Bumagsak na ang aming moral. Buwisit. Komandante, pakiusap, huwag kang magalit. Baka mawalan tayo ng buhay. Pakiusap, alagaan mo ang iyong katawan. Dalhan mo ako ng aking sandata. Ngayon na, ang aking maskara ay ninakaw. Kaya aakyat ako sa pader gamit ang aking tunay na mukha. Ipagbigay alam sa mga sundalo ng Atheria na ang komandante ay hindi nahuli, hindi pinahiya, at hindi sumuko sa kalaban. Serafina. Siya ang commander. Ang commander. Narito pa ang commander. Hindi kailanman nahuli ang commander. Pagpalain ng langit ang Atheria. Naligtas ang Atheria. Dalhin mo sa akin ang aking kabayong pandigma. Inaapi tayo ng mga barbarong marauder. Akala nila walang tao sa Atheria at iniinsulto ang ating lupain. Ngayon, ako mismo ang sasakay sa labanan. Commander, talagang hindi. Ikaw ang gulugod ng hukbo, ang haligi ng hilagang hangganan. Kung may mangyari sa iyo, ang hukbo ay walang lider
at ang hilagang hangganan ay babagsak. Ang bata sa iyong sinapupunan ay hindi makakaligtas. Commander, ang moral ay wasak na, ang kalaban ay napakarami, at kung manatili tayo, mapapahamak tayo. Nakikiusap ako sa iyo na unahin ang iyong kaligtasan at ang sanggol sa iyong sinapupunan. Umurong ka muna. At kontra-atake mamaya. Hindi ako maaaring umurong. Ang buong lungsod sa ibaba ng mga pader ay umaasa sa aking proteksyon, umaasa na ipagtatanggol ko ang kanilang mga tahanan at pangalagaan ang teritoryo ng Atheria. Sa likod ko ay ang libu-libong sibilyan at ang malawak na lupain ng Atheria. Paano ako makakaatras? Lumuhod kami at nakikiusap na umatras ka at iligtas ang iyong sarili. Commander, ang mga mamamayan ay lahat nakikiusap na umatras ka. Pakiusap, umatras ka na. Antay mo sa hilaga, wala na sana kaming lahat. Hindi na namin kayang hilahin ka pababa. Mangyaring umatras ka na. Commander, kaya naming bawiin ang isang nawalang lungsod. Pero kung may mangyari sa iyo, ang Atheria ay mawawalan ng tagapag-alaga na tulad mo. Para sa sanggol sa iyong sinapupunan, para sa aming mga mamamayan, mabuhay ka ng maayos. Commander, mas gugustuhin naming pansamantalang umatras. Mangyaring umatras upang iligtas ang iyong sarili. Kumanda, makinig, kahit ang mga mamamayan ay hindi kayang mawala ka. Commander, ito ang kalooban ng bayan at ang pagsamo ng lahat ng tao. Mangyaring pag-isipan mong mabuti. Ang hilaga ay hindi makakaligtas kung wala ka. Ang Atheria ay lalong hindi kayang mawala ka. Mga kapwa ko mamamayan, nagsusuot ako ng baluti at namumuno hindi para sa isang nakahiwalay na lungsod, kundi para sa malawak na lupain ng Atheria. Ito ay para sa libu-libong sibilyan sa likod natin. Ang hilagang pintuan ng ating bansa ay hindi maaring ipasa sa iba sa pamamagitan ko. Nanay, kailangan ko nang ipanganak ngayon. Hinga ka at manganak. Ipagtatanggol ko ang syudad na ito hanggang kamatayan. Kahit na lumaban ako hanggang sa huling sundalo, hindi ko hahayaang ang mga marauder na tumawid kahit isang hakbang sa moat. Komandante, ang pagiging isang komandante ay hindi tungkol sa pagtataya ng iyong buhay. Kung ikaw ay bumagsak, ang 30,000 sundalo ng Northern Border at ang buong syudad ay talagang mapapahamak. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Northern Border. Luna, tigilan mo na ang pagpahirap sa iyong nanay. Oras na para lumabas, mahal. Komandante, nakikita ko na ang ulo ng sanggol. Itulak. Lahat ng tropa, bumuo at ipagtanggol ang Rong County hanggang kamatayan. Sinumang maglakas loob na lumapit sa isang hakbang ng tore ng syudad ay papatayin ng walang awa. Patayin! Narito na ang sanggol. Ang komandante ay ligtas na nanganak. Mabuti. Dalhin mo ang aking baluti. Maghahanda ako at lalaban. Komandante, wag po. Kakapanganak mo lang matapos ang isang muntikang sakuna. Mahina na mahina ka. Halos hindi ka na makatayo. Paano ka makakahawak ng sibat at sasakay sa kabayo at lalaban sa larangan ng digmaan? Komandante, pangunahan ko ang personal na guwardiya at lalaban hanggang kamatayan. Hindi ko hahayaang makapasok ang mga mandarambong sa pintuan ng lungsod. Hiling ko lang na magpahinga ka ng ligtas sa tore. Bilang komandante ng Atheria, pinagkakatiwalaan ng mga tao, binabantayan ko ang hilagang pintuan ng ating bansa. Ngayon ang kaaway ay nasa mismong pader ng lungsod. Kung aatras ako kahit kalahating hakbang ngayon, iiwan ko ang 10,000 sundalo. Paano ako aatras? Luna? Babalik agad si Mommy. Mabuti naman ako. Tinutulungan ba ako ni Luna? Nakarecover na ako. Mabilis, ihanda ang aking kabayo at lalaban ako. Ngayon? Ako, si Serafina? Sisiguraduhin kong hindi ka na makauwi.
Nanalo ang Atheria. Baltazar, pakawalan mo siya. Kaming mga taga-Atheria ay hindi magtitiis ng ganitong insulto. Ang insulto ay insulto. Ano namang magagawa mo? Wala na talagang may kakayahang tao ang Atheria mo na ikaw ang isinugo nila, isang babaeng bagong panganak, sa labanan. Nakakatawa. Eh ano, kung kakapanganak ko lang, babagsak ka pa rin sa akin. Wala namang kwenta ang usapan. Bumaba ka at sumuko na at manumpa ng katapatan sa mga marauder. Hindi kita papatayin at gagawin kitang kalaguyo. Mas mabuti pa kaysa matapakan ka sa putik dito sa labanan. Ang utos mo? Kamahalan? Mga utos? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ang tinatawag ninyong mga taga-Atheria na dangal at integridad. Baltazar, huwag kang mayabang. Si Cedric ay duwag na takot mamatay, na nagtraidor sa kanyang bansa at lumuhod sa pagsuko. Iyon ay nagpapakita lamang kung gaano siya kababa. Hindi nito madungisan ang dangal ng Atheria. Akala mo ba'y madidikutan ng isang traidor ang Atheria? Sa panaginip mo, tikman mo ang aking halberd. Sumugod, kayong mga hangal na nagpapakamatay. Walang makakapigil sa commander. Lahat ng tropa, makinig sa aking utos. Sumugod kasama ng commander. Ipagtanggol ang Atheria. Patayin. Baltazar, nahuli ko siyang buhay. Nasa atin ang Marauder General. Ang mga lalaban, papatayin sa unang pagkakita. Sumuko. Nanunumpa kaming maglingkod sa Atheria. Isuko ang lahat ng armas. Dalhin si Baltazar sa kariton ng bilangguan. Makapangyarihan ang komandante. Mananaig ang Atheria. Komandante Serafina, sa ngalan ng mga mamamayan ng Rong County, yumuyuko ako sa iyo ng may pasasalamat. Ang mga mandarambong ay malapit ng pasukin ang lungsod at akala naming lahat ay mapapahamak na kami. Kakapanganak mo lang at pagkatapos ay humawak ka ng armas, pinoprotektahan ang buong lungsod, iniligtas mo ang bawat isa sa amin. Gaano kahirap ang panganganak? Alam na alam ko. Pagkatapos manganak, binaliwala mo ang iyong kalusugan at ipinagtanggol ang lungsod, pinoprotektahan ang aming mga pamilya. Hinahangaan ka namin ng sobra. Komandante Serafina, ikaw, isang babae lamang, nahuli ng buhay ang kaaway at pinalayas ang mga mandarambong. Hindi namin makakalimutan ang kabutihang ito. Salamat sa pagtatanggol sa aming lungsod, komandante. Hindi ko karapat-dapat ang gayong papuri. Ngayon ay malapit na akong bumalik ng matagumpay. Mag-ingat kayong lahat. Ito ay maliit na tanda ng pasasalamat mula sa mga mamamayan ng Rong County. Komandante Serafina, mangyaring tanggapin ito. Ligtas na paglalakbay, Komandante Serafina. Madam Sterling, narinig ko pumasok na ang hukbo sa lungsod. Mukhang babalik na si Lord Cedric. Mahusay. Sinabi sa akin ni Cedric bago siya umalis na makakahanap siya ng paraan upang nakawin ang maskara ni Serafina at kunin ang kanyang kredito. Ngayong bumalik siyang matagumpay, tiyak na gagarantiyahan ng emperador siya ng malaki. Mukhang ang aming bahay sa wakas ay aangat sa kaluwalhatian. Ang ari-arian ay nauubusan ng pera. Nagbuhos ako ng maraming ginto at alahas sa butas na walang ilalim. Ngayon ako'y bumalik na may tagumpay. Bawat utang na inutang mo sa akin, kukunin ko. Isa-isa.
Lord Cedric, bumalik ka na sa wakas. Sobrang na-miss kita. Tingnan mo ang ating anak. Anak ko, pumayat ka. Kumusta? Ang munting sinta na si Serafina, namatay ba siya sa larangan ng digmaan? Akala lang nila na ang taong may suot ng maskara ng komandante ay si Cedric. Tila binabalak niyang nakawin ang aking maskara at kunin ang kredito para sa aking mga nagawa. Pasensya na at binigo kita. Hindi lamang ako, si Serafina, ay hindi namatay, kundi bumalik din akong matagumpay. Anak ko, Ninakaw ng anak mo ang maskara at nagkunwaring ako sa labanan. Nahuli ng mga marauder, tapos nagtaksil siya at naging alipin nila. Nasa kustodiya na siya. kalokohan. Hindi gagawin ni Cedric ang ganyan. Siguradong pinagtangkaan mo siya. Paano ka naging ganyan kasama? Asawa mo siya. Hiwalay na kami ni Cedric. Anong klaseng asawa siya? At bilang komandante, bakit ako mag-aaksaya ng oras para pagtangkaan ang isang simpleng bantay? Naging ganito si Cedric. Dahil kasalanan niya lahat. Pumunta ako rito ngayon hindi para sa kanya at kundi para sa ibang bagay. Ano? Narito ang detalyadong talaan kung paano ginamit ang aking dote para punan ang kakulangan sa pananalapi ng ari-arian sa loob ng mga taon. Ngayon, inyong sambahayan dapat ibalik ang bawat sentimo na utang ninyo sa akin ng buo. Yung mga bagay na kusang loob mong ibinigay para suportahan ang ari-arian. At ngayon, gusto mo silang ibalik? Wala na akong bahagi sa sambahayan na ito. Bakit ko dapat punan ang inyong kakulangan sa pera? Noong una, bawat barya na ibinigay ko, dapat bumalik sa akin ngayon, bawat huling sentimo. Wala na ang pera. Wala nang matitira para ibalik. Huwag mo kaming dayain. Kung gayon, bayaran mo gamit ang iyong ari-arian. Mga guwardiya, kunin ang lahat ng nasa listahang ito. Subukan mong hawakan, hamon ko sa'yo. Serafina, alang-alang sa nakaraan, maawa ka sa amin. Kung lalaslasin nila ang mansyon, Tapos na tayo. Ugnayan? Noong pinilit mo akong maging kerida, may ugnayan ba noon? Noong nagplano si Cedric laban sa akin, may ugnayan ba noon? Napunta kayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Dahil kayo ang may gawa niyan sa sarili ninyo. Huwag mong subukan. Lalaban ako sa sinumang sumubok. Ako si Madam Sterling ng mansyon. Ang kapal ng mukha ninyo. Madam Sterling, ang utang ay utang. Makatarungan lang iyon. May ebidensya si Commander Serafina. Pakiusap, huwag mo kaming pigilan. Ayos na ang mga utang. Mula ngayon, wala na akong utang sa House Sterling. Tara na, mag-uulat tayo sa kanyang kamahalan. Ako, Serafina, ay nanalo ng malaking tagumpay sa Hilaga. Nahuli ng buhay ang prinsipe ng mga mandarambong na si Baltazar. Nabawi ang lahat ng nawalang teritoryo. Pinrotektahan ang integridad ng bansa. Bumalik sa kabisera upang mag-ulat. Tumayo kayo, mga Panginoon. Ikaw, bilang isang babae, tinanggap ang misyon sa oras ng krisis. Pagkatapos manganak, nagsuot ka ng baluti at pumunta sa labanan. Ipinagtanggol ang mga pintuan hanggang kamatayan. Dinurog ang 100,000 tropa ng mga mandarambong. Iniligtas ang imperyo ng Assyria mula sa pagbagsak. Iniligtas ang mga tao mula sa pagdurusa. Ang mga ganitong tagumpay ay hindi pa nakikita sa loob ng libu-libong taon. Serafina, nagdusa ka. Kababalita ko pa lang na nanganak ka sa pader ng lungsod.
Walang pahinga, lumabas ka upang labanan ang kaaway. Ang gayong diwa at tapang ay hihigit sa lahat ng ministro sa korte. Ngayon, naglalabas ako ng personal na kautusan na nagtatalaga kay Serafina bilang walang kapantay na babaeng commander ng Atheria, kapantay ng ranggo ng isang prinsipe. Hindi na kailangang yumuko sa korte. Pinapayagang magsuot ng tabak sa silid ng trono. Ipinagkaloob ang 10,000 onsa ng ginto, 1,000 rolyo ng telang seda. Ipinagkaloob ang walang kapantay na mansyon sa kabisera. Ang titulo ay namamana sa mga henerasyon. Mabuhay ang emperador, mabuhay si Commander Serafina, mabuhay ang Atheria. Sa panahon ng krisis, sa halip na lumaban sa kalaban, nakipanig ka sa kalaban at naging aso kanila. Dinala mo sa kahihiyan ang bansa. Sinaktan mo ang mga tao ng lupain. Karapat-dapat kang mamatay ng 1,000 kamatayan. Awa, kamahalan. Pakiusap. Maawa ka. Kamahalan. Pinilit ako. Naguluhan ako. Nakikiusap ako sa iyo, kamahalan, para sa awa. Walang silbi ang pagmamakaawa. Mula sa araw na ito pasulong, aalisan ka ng lahat ng titulo at ranggo, ihahagis sa imperial na bilangguan at papatayin sa taglagas. Lahat ng nakipagsabwatan sa mga rebelde at traitor Ay lubusang iimbestigahan, uugatin, walang ititira. Ay 50 mabilis na taon? lumipas. Noong panahong iyon, ang pangunahing tauhang babae na naghanap ng paraan para sa mga kababaihan ay pumuti na ang buhok. Ngayon, ang paaralan ng mga babae ay umaalingaw-ngaw sa pagbabasa, lahat ay kinita ng kanyang buhay na gawain. Ang mga kababaihan ay hindi na nakakulong sa bahay, at ang pag-aaral at pagkatuto ay naging karaniwang gawain. Ang pag-aaral na walang pag-iisip ay walang silbi. Ang pag-iisip na walang pag-aaral ay mapanganib. Ang buhay ay mapayapa at matatag. Ang mga araw na ang mga kababaihan ay pinaghihigpitan sa lahat ay matagal nang nawala. Ngayon, ang mga kababaihan ay maaari ring kumita ng tapat sa pamamagitan ng negosyo. Komandante Serafina, hindi ko inaasahan na ikaw ay dadalaw sa aking munting tindahan. Ito ay mga gawang bahay na pastries. Subukan mo ang ilan. Salamat. Si Serafina ay lumaban sa larangan ng digmaan at tumayo sa hukuman. Mula sa paghihirap na mag-isa hanggang sa sinusundan ng maraming kababaihan, sinira niya ang mga makamundong alituntunin at pagkiling na nagpapahintulot sa mga kababaihan na maglingkod bilang mga opisyal sa hukuman. Ito ang kanyang nais. Ngayon ang mundo ay matatag, ang mga kababaihan ay sa wakas ay makakasama ng mga kalalakihan upang protektahan ang imperyo.